Hello, magandang araw mga mamsi, mga papsi, mga sir, mga kanayon. Tuloy na natin yung continuation ng ating tutorial. Yung sa part 1 natin. Ito yun, yung sa part 1 natin. Continue na natin yung part 2 sa creating a perspective in this AutoCAD software. O nga pala, huwag palang kalimutan mag-subscribe lalo na yung sa mga, kung hindi pa kayo member sa aking channel, huwag nyo na lang kalimutang mag-subscribe at i-hit yung notification bell para sa mga update ng upcoming videos. Okay, ito yung part 1 natin. Dito tayo huminto. So, diretso na tayo. Save na natin to as part 2. Okay. Ngayon, natapos na tayo sa ating second floor. So, gagawa na tayo ngayon sa roof deck. So, kung titingnan natin, hindi pa naka-insert yung insert 3, no? Insert 2 pa lang ito. So, ito ngayon ang i-hide natin at i-activate natin yung insert 3. So, hide natin yung insert 2. Yan. Tapos, palilitawin natin yung insert 3. Yan. Ito yung sa roof deck. Kung titingnan natin dito sa front elevation ngayon, nandito isa sa bottom. Ililipat ngayon natin siya sa itaas. So, anong height ng paglilipatan niya? Sukatin natin. Type DLI. .9 meters. 5,900 millimeters. So, move command tool lang. Move. Then, 5,900. Yan, nasa itaas na siya. Yung slab natin, dapat ibaba ito ng 100 mm. Kasi kung susukatin natin yan mula sa baba, ang finish niya is 3 meters. Tapos ito naman, to 9. So kung mayroon kang slab dyan, sakto 3 meters din. So maglalagay tayo ngayon ng slab dito. Ang layer natin ng slab is, lagay na lang natin roof deck slab or roof deck. Kahit anong kulay na lang. Kulay yellow. Tapos, activate natin, double click dito.
So ngayon, i-disable muna natin itong second floor and ground floor para hindi siya sagabal. I-hide muna natin. Hanapin natin yung second floor. Ito. At yung ground floor. Yun. So, gawa tayo ng ito yung slab natin eh. Type lang PL sa fully line. Fully line. PL. Yan, PL. Ibig sabihin, fully line. Okay, then enter. Dito ka mag-umpisa. Gagawa muna tayo ng line. Ganyan, para yan ang magiging guide niya. Ito yung slab natin eh. Roof deck. Yan. Ito yung sa slab second floor. Hide muna natin din ito. Para hindi nakaka Yan. Ngayon, mag-offset tayo ng 150. Offset 150. So, ito na ngayon yung magiging slab natin. Ang thickness naman niya is 100 mm lang. So, ang command natin yan, kahapon nagano tayo ng itong polysolid. Mimi-measure lang natin yung width, tas didiretso. Mayroon din tayong ibang paraan yan. Pwede natin gamitin dito ang press pull. So, i-hide muna natin tong insert tray, panandalian, para hindi sagabal sa natin. Insert tray. So, ngayon, press pull, ito. Press pull. Ito yun, itong na to. Yan ang press pull. Pwede rin tayo gumamit ng press pull or extrude. Kaya dito mo ngayon, kung tingnan natin yung press pull, gamitin natin yung press pull. Press pull, press lang, tapos tutok ka dito. Kailangan, ito ang magiging slab mo eh. Kailangan kasi naka pulley line siya. Ibig sabihin, wala siyang putol. Kasi pwede ka naman gumawa ng ganyan. Halimbawa, gawa ka ng line. Ganito, line. Tapos line ulit. Putol-putol siya. Kaya kung putol-putol siya, hindi siya ma-apply ng press pull. Kaya pag itutok mo dyan, putol siya, isang line to, isang line din to, hindi siya polyline. Hindi ka ganito. Pag i-click mo siya, mag-highlight ka agad siya. Kaya nga ang command natin kanina, polyline. Kaya pag ginamitan mo to ng press pull, hindi uubra. Ganun din sa extrude. Pag ginamit mo tong command na extrude, kailangan polyline din ang line mo. Okay. So, command press pull. Ang thickness natin is 100 mm.
Yan ang magiging slab natin ngayon. So, i-activate natin ulit yung insert tray. Ngayon, gagawa naman tayo ngayon ng wall dito. Ang wall natin, kung titingnan natin yung front elevation. Yan. Kung makikita mo dito, ito yung natin, ito yung mula dito. Mula dito hanggang dito, yan ay 1.19 meters. Ito yung height ng natin, height ng parapet wall. Kumbaga sa nandito na yung roof deck mo, itong area na to. Tawid doon sa kabila. Ito yung roof deck mo. So, ito ngayon yung parapet wall mo. 1.19 meters ang height. So, isa na natin, 1.19 meters height. Width is 150. So, diretso ka na. Titingnan mo dito sa kanang side kung ano mangyayari. So, makikita mo, andun na yung parapet natin. Yeah. Mali ang settings. Height, 1190. Width, 150. And yung justification, para nakalimutan natin, is left. Ilagay lang natin left. So, diretso. Pero itong layer na ito ay roof deck. Dapat parapet wall ang natin, layer. Madali lang yung palitan. Yun, so ito na ngayon yung parapet wall natin sa itaas. Pero, palitan natin yung layer niya kasi ang active, kung titingnan mo dito, naka-active is itong roof deck na to. Dapat naka-active dyan, parapet. So, paano pagpalit? Ito lang. Hanapin mo lang yung parapet. Parapet. Wala. So, gagawa tayo kung wala. So, paano ka gumawa? Dito lang. Click mo lang dito. Ito, new layer. Ibig sabihin yan. Click, tapos parapet. Parapet, lagyan mo lang kukulayan mo lang kahit ano. Ito. Tapos activate by double clicking. So, click mo lang to. Sa ngayon, roof deck siya. Hanapin natin yung parapet. Ito. Oh, yun. So, nagiging parapet na siya ngayon. Ngayon, ang sunod natin gagawin dyan is i-layout na natin yung canopy. Itong canopy, ituturo ko sa inyo. Bubuksan ko yung perspective natin. Ito. Ito ay isang concrete canopy ito. Ito. Gagawan ko ng line. Yan ang canopy. Pati itong sa itaas. Okay?
Yan ay canopy. So yan ang ili-layout natin ngayon. Ang canopy natin, kung titingnan mo sa front elevation, ito front elevation, mula sa ito, nawala yung sukat ko dito. Okay, sukatin na natin. Mula dito sa taas hanggang sa doon sa yan. Teka lang ha. Ano yun natin yung in meters kasi ito eh. So, pag sinukat mo yan, mula dyan, papunta dito sa second floor, ang height niya is 2.561. Tapos ito naman ito, ang sukat niya ay mula sa roof deck or hanggang sa slab din. Ay 3.1 meters. Yan ay 3.1 meters. Ito naman ay 2.56. So yun ang sukat niya. Tapos yung angle niya, ito with respect to horizontal is 10 degrees. Ayan, approximately 10 degrees. So ang gagawin natin niya ngayon, 2.56 mula sa second floor. So tingnan natin, i-layout muna natin siya. I-activate muna natin yung second floor. Yan, yung second floor natin. So gagawa tayo ng pati ground floor ano natin para makikita. Activate natin yung slab to. Yan.
So mula second floor, 2.56 meters. Itong top ng canopy na yan. So mag-layout tayo dito, drawing tayo ng line dito. Line. Ito na yan siya. I-move natin yan ng .56 pataas. Move 2.56 to 560. So may line tayo. Ngayon 1 meter naman mula dito sa wall na to. So line 1 meter, tapos move natin ng 1 meter. Kakahilain natin dyan. So mula dito draw tayo ng line. Ito ay canopy. So lagay natin canopy. May existing na pala tayong canopy. Active natin. So gawa tayo ng line dito. Line. Kailangan mag-intersect. Hindi sila nag-intersect. Wala tayong snap point. Wala. Ganito gagawin natin. Gawa tayo. Ito, line. Kailangan mag-snap sila eh. Tapos sila nagsisayan DLI. Distansya niya dyan papunta rito is 1.16.242.39. Move 16.242.39. Yun. So dito sa intersection niya, gagawa ka ng line dyan na magsisilbing parapet. So 1 meter lang ang distansya niya mula dito papunta rito. So i-estimate mo lang nasa mga 1.2. Mag-estimate ka lang muna. Line at 1.2 ang length niya. Angle is 10 degrees. So hanggang dyan siya. So putulin mo na lang. Pag nag-trim ka, trim TR lang. Itong command na to, yan, trim TR. TR, enter. Click mo tong line na to, tapos trim. Yan. So ngayon, pwede mo na siyang i-delete ngayon. Itong mga ginawa nating line. Kasi na-layout na natin eh. Ngayon, sa kabila din. Pero ito, mag-copy din tayo ng 1 meter. Copy. Meter. Tapos, yun, na-copy na natin. Ngayon, i-mirror natin siya doon sa kabila. Gagawa muna tayo ng line para
magkaroon tayo ng snap. Yan. So, mirror. Ito yung imi-mirror natin itong line na to para mapunta din sa kabila. Yun, mayroon ka ng point doon. Pwede mo na siyang i-connect doon mula dito, papunta doon. Ngayon dito din sa kabila. So, gawin natin siyang southeast. Yan, para umikot. So, kung titingnan natin dito, ang distansya naman niya is 3,100. So, ibig sabihin, di ba ang roof deck natin 3 meters? So, mula pala sa roof deck, 100 mm na lang ang distansya niya mula sa roof deck. So, ito yung roof deck natin eh. Gawa tayo ng line dyan. Roof deck yan. Saka ngayon, i-move natin ng 100 mm pataas, di ba? Move 100 mm. Sorry. Move 100. Yan. So, kung sukatin mo, 100 mm yan. Ngayon, gagawa ka rin ng line dito. Line pataas. So, kung titingnan mo siya, itong line na to, 1 meter lang din ang layo mula dito sa pader na ito. Sukatin natin kung ano siyang distansya. DLI. Ang distansya niya is 7033. So, i-move natin siya ng 6033.74. Move 6033.74. Yan. Kung verify natin, sukatin natin ulit DLI. Check natin kung 1 meter nga siya. Yan, 1 meter na siya. Ngayon, yung line na yan, i-move mo siya pababa. Kasi gusto natin magkaroon ng intersection eh. Kahit ganyan lang. Kasi manggagaling dito, dito naman, 10 degrees din yan na ano. So, line, pag ano naman siya, 10 degrees din ang angle niya. So, kumbaga sa 180 degrees minus 10 degrees, ang angle niya is 170. Tama ba? So, estimate mo lang, line, ang direction niya is at 1,200, angle 170. So, yan. Ganyan ang ano niya. So, pwede mong putulin yan kasi hanggang lang yan, tutok lang yan sa pader. So, yun, erase na natin. So, na-project na natin yung ano niya, kumbaga yung parapet niya. Ngayon, ito, kakopy din tayo ng 1 meter in this direction. 1 meter. Ayan. Ngayon, ganun din, i-mirror natin siya doon sa kabila. Gawa muna tayo ng line para mayroon tayong
Pag-i-snapan. Line. Dito lang. Line, terus kabila. So, mirror mo mirror. So, yun, meron na sa kabila. Pwede mong i-connect yan para mapurma lang, para hindi ka malito. Yeah. Ngayon, gusto muna tayo sa kabila, dito. Ngayon, i-deactivate muna natin yung ground floor kasi nakakaharang siya, hindi natin nakikita yung ground floor, second floor. Yan, para kitang-kita natin. Tapos naman ito, view natin paharap, front view. Kasi ang thickness ng canopy natin is 100 mm. So, pukopya tayo nito ng 100 mm. Pero bago yan mangyari, ito yung pinaka project siya dito. Itong na to. Baga sa i-extend natin yung line papunta doon. Project extend type AX. Yan, extend. Ito yun. Tapos enter, click mo yung kung saan itong line na to tututok doon. So ito, i-click mo siya. Tapos click mo itong line. Yan. Okay. Ngayon, titingnan naman natin yung front side. Ang sukat nito dito. Sukatin natin itong na to. Type lang 3DEL. Ibig sabihin, align. Ulitin ko 3DAL. Ayan. Tapos enter. Ang link niya is 6074. So 6074. Dito ka na ba Ito. Line. At ulitin natin. Dal lang ang pala. Command niya. Mula dito hanggang dito.
6074. So, line at 6074, angle 170. Yun. So, yun ang magiging, pero nasa gitna yung ano. Teka. Nandito siya, instead na dito yun. Ilipat lang natin, sukatin natin. DLI 9400. So, move 9400. So, nandito na siya. Kita na siya. So, balik tayo sa front elevation. So, meron na tayong layout ng ano. Ang gagawin natin ngayon, dodraw tayo ng line dito sa tapat nitong ano. Line. Ito. Tutok natin dyan. Tapos, pagka-draw, project din natin dito. Itong isa din pala, nasa kabila na punta. Move lang natin kasi sa harap muna tayo gumagawa eh. Itong projection natin. Move natin dito. Ang distansya niya is 17,913. Move. 17,913. Check natin, oh. So, nandito na. Ngayon, i-break mo muna tong line na to. Kung paano ang command sa break, BR. Ayan, BR. Ibig sabihin, break. Break mo lang yung line. Para hindi maapektuhan tong sakaling may gagawin tayo dito, hindi ito maapektuhan. So, kagaya nito, pag trim tayo, i-trim natin to. Yan, trim natin siya. Tsaka, ibalik mo na lang siya ulit. Parang pinuto lang natin siya, kasi kanina buo yan. So, pinuto lang natin. Kasi ang gagawin, kung bakit pinuto natin siya, ganito ang gagawin natin yan. Pupopya tayo ng, kasi 100 mm ang kapal ng ano mo canopy. So, pupopya ka ng copy. Dalhin mo sa baba. 100. Ito, burahin mo na. Ay, hindi, ando. Pwede nyo burahin na. Gagawa ka ng line dyan. Magpupurma ka kasi ng rectangle nito eh. Kaya kung ano-ano ang ginagawa natin para makapurma. Oh, nasa kabila siya pumunta. Teka. Delete na lang natin. Dito tayo. Line. Ayan, gano'n lang kasimple. Ito, iti-trim natin. Trim. Ngayon, i-join mo lahat yung line na para magiging buo. Join, type G. G sa keyboard. Yan, ibig sabihin join. Tapos tingnan nyo lang guys kung anong mangyari. Bakit ginaganyan ko? Join. Join. Click mo siya yung 4 na line. So magiging polyline siya. Pag nagiging polyline siya, gagamitan ko ngayon siya ng extrude para diretso siya papunta doon. Po-form siya ng slab. Ngayon, anong distansya mula dito?
Mula dito, papunta dito, ang distansya niya ay 17,913. So, tandaan mo, 17,913. Mag-i-extrude ako ngayon. Extrude command. Then, tutok mo dito. Enter. Tapos, gamitan mo ng 17,913. So, yun. Pumurma na dun. Diba? Ganun din ang gagawin natin sa kabila. Dito tayo sa southeast. Ganun din ang gagawin natin dito. So, gagawa ka rin ng line dito. Sa tapat niya ito, line. Tapos, ang intersection pataas pala, nandun yung intersection nila. Dito. So, dito ka mag-project ng line. Dalhin mo dito. Ayan. Ito lang ang kailangan na intersection. Ngayon, i-break muna natin ito. Break. Saka ko ngayon i-trim. Kasi kung hindi ko yan i-break, guys, i-undo ko ha. Hindi ko siya i-break. Pag i-trim ko siya, mabubura to. Tingnan mo. Ayun, nabura. So, iiwasan natin mabura siya kasi kailangan pa natin yung line na yun. So, i-undo natin. Pag undo, type U lang. So, para hindi siya mabura, i-break natin. Break. So, yung na-break na, mag-trim tayo ulit. So, hindi siya nawawala. Kasi ito lang ang kailangan natin. So, mayroon na tayo nito. So, kukopya ka na ng 100 copy. Pababa. Saka ka ngayon, ito, delete na to. Saka nga ngayon gagawa ng line. Line. Puform ka rin ng rectangle dyan. Kagaya ng ginawa natin sa kabila. Saka mo siya i-join. Join. Type G lang sa join. Yun. Ngayon, saka mo siya i-extrude ngayon. Sukatin mo muna yung distansya niya. Mula dito. Dito. Papunta naman dito sa likod. So, 18,800. So, extrude command. Dito. Yan. Tapos 18,800 daw. 18,800. Yun. Mayroon na siya. Titingnan natin dito sa front. Yan. Ngayon, ito naman gagawin natin yung harap. Ito yun eh. 100 din ang thickness. Pero hanggang dito lang siya sa pader. Hindi siya kagaya nito na dumiritso doon. Dito lang sa pader. So, kakapi ka rin ng 100. Copy. So, 100. Ngayon, i-hide mo muna ito kasi naharangan yung ano natin, hindi tayo makagawa. I-hide natin. Naka-hide yung dimension, so palitan natin yung layer pansamantala ng dimension. Click mo siya, tapos click mo yung dimension. Yun, na-hide na.
Itong may mga extra lines, hindi na yan kailangan. Ginawa lang natin yan kanina para magiging nagli-layout pa tayo eh. So, delete na natin yan. Ngayon, dito tayo gagawa. Ano tayo ng line dyan. Tapos dito, line din. Saka mo siya ngayon i-join. Join. Enter. So, extrude ulit. Pero 1 meter lang ang distansya nito papunta dyan. So, extrude 1 meter. Yun. Dito din sa kabila. Lipat tayo sa kabila, sa southeast. Ito nga pala, hindi natin na ibalik doon. I-hide muna natin to. Itong ano na to, sa dimension din. Ngayon, i-extend natin. Yan. Ngayon, itong mga line na to, i-delete na natin to. Kasi tapos na tayo gumawa dito eh. Magasano, nag-layout lang tayo kaya na. Ngayon, ito, kopya tayo ng 100 mm distance pababa. So, copy lang. CO. Drag mo pababa, 100. Tapos, gagawa ka ng line. Connect mo siya, line. Doon din, connect mo rin dito. Hindi makita. I-hide natin. Kaya, yun ang purpose ng layer talaga. Hide, ay, tiga. Click mo muna to. Siya yung i-hide mo. Tapos, dimension. So, yun, kita na siya. Line. Tapos, join. One meter ulit. Extrude. 1 meter. Okay. Yun. So ito, burahin na natin yan mga yan. Hindi na natin to kailangan. Ginawa lang natin yung mga line kanina sa pagli-layout. So balik tayo dito. View from the top. I-expose na natin yung mga hinide natin dito sa dimension. So yan. Ngayon, ibalik natin siya sa original na kulay. Ang layer niyan is canopy, nakita mo naman. So paano siya ibalik sa original na kulay? Type lang MA sa keyboard. MA. Ibig sabihin yan, match property. Ayan o, match property yung nasa taas. Ito. So, paki-take note na lang, match property. Then, enter. So, pagka-enter mo, click mo lang yung kulay na original. Parang ano lang siya ba, gagayahin. Kuha siya ng panggaya dito. Saka mo i-click dito. Ayan, so bumalik na sa kulay. Kailangan ibalik natin sa kulay. Nilipat lang natin ng red ngayon na para ma-hide. Pero ibabalik din natin siya para hindi tayo malilito. Since canopy siya, so kailangan canopy ang layer. Ngayon, makikita mo may dugtungan. So, i-join na natin yun. Pero bago mo idugtong siya, i-mirror muna natin siya doon sa kabila. Ito, mirror doon. So, pag nag-mirror ka, type MI lang. MI. Ibig sabihin ito, mirror. Parang salamin na magkakaroon siya ng mirror. Mayroon siyang kopya sa kabila. Ito, kaliwa ito, mirror. Tapos hanapin mo yung center niya. Ayun, nandun na sa kabila. Ganun din ito. Mirror. Tapos hanapin yung center line. Ayun.
So kung titingnan mo dito, mayroon na siya mga kopya. Kung gusto mong ipaikot, type lang 3DO. 3DO, ibig sabihin 3D orbit. Tapos enter. So magkaroon ka ng ganitong cursor ngayon. Click mo dyan, hold, click, drag lang yan. Ikot-ikot mo. So makikita mo yan sa likod, mayroon na rin siya. So yung mga dugtungan natin, i-join mo lang para hindi siya masagwa. Yun. Click, type lang yun. Tapos click mo siya. Yun. So wala na yung dugtungan. Ito naman dito, ganun din. Yun. Tapos 3D orbit ulit. Balik mo sa harap. Tapos yun ulit. Tapos ganun din dito, yun. Yun. Ito may mga extra lines dito na ginawa natin kinapang burahin na yan, di na kailangan yan. So i-hide natin to kasi mga kasagabal, slab to yan eh. Slab yan ng second floor. Slab, hanapin natin ito, slab. Hide, yan. Ngayon, since napurma na, i-activate muna natin yung second floor at saka ground floor para makita na yung buong yung physical appearance niya. Second floor, yan. So yan na ngayon ang malapit na tayo matatapos. Ito ngayon yung forma niya. Kung ibalik mo yung slab, ayan, so malapit na tayo matatapos. Ngayon, hanggang dito lang muna tayo sa part 2 natin. Kasi medyo mahaba na yung video natin eh. Pag masyadong babagal ang computer. So, kailangan medyo napasubra lang tayo. So, abangan na lang nyo mga guys ang part 3, part 4, part 5. Magkakaroon pa tayo ng color rendering, insert ng plants, at pa. So hanggang dito lang muna tayo. Dapat 40 minutes lang tayo pero nasa almost 1 hour na eh. So salamat ulit sa pagsusubaybay ng video guys. Please wag lang kumalimot mag-subscribe at i-click yung notification bell para updated tayo sa mga videos. Kasi hindi lang naman itong ang gagawin nating tutorial. Mayroon pang iba pang mga tutorial na gagawin. Hindi lang ito. So, salamat guys. Thank you very much sa oras ninyo. Sana pagpalain kayo. Okay.